Nagbabago ang katawan ng isang babae kapag nagkaanak na. Para kay Pia na siyang nagsilang ng 5 bata, higit pa roon ang nangyari. Isang bata lang ang inasahan nila ng asawa niyang si Leon. Kaya laking gulat nila nung malaman na quintuplets ang kanyang pinagbubuntis. It was a very high-risk pregnancy. Inabot ng 2 taon bago nanumbalik muli sa dating hugis ng kanyang katawan. Ginawa niya ang lahat para maging fit dahil gusto niya maging swak sa imahe ng kanyang asawang si Leon na isang Special Force Captain ng hukbong sandatahan. Arranged marriage ang nagtulak sa kanilang magsama, kaya gano'n na lang siya kung mag-ingat sa pangangatawan. Hindi man siya mahal ni Leon noong una, sapat na kay Pia na may respeto ito sa kanya at kahit papaano'y na-attract pa rin sa kanyang katawan. Anong tingin mo dito sa blouse na to, Iha? Untag ni Mama Lacey habang naghahanap ng damit na maisusuot sa darating na linggo. Birthday ni Leon at lahat ng kamag-anak nito'y dadalo sa event. Isang beach party yon. I like it, Ma. Bagay po yan sa inyo. Talaga? Pakiramdam ko pangit ang polka dots. Hindi naman New Year ang okasyon kaya wag na lang. But how about this one? Makulay, mabulaklak, fresh sa mga mata. I like this one better. Ito na po ang bilhin nyo. Suhestyon ni Pia. Sabay hawak sa bago nitong pinulot na damit. Ang bilis mo talagang utuin, Pia, ano? Bakit di mo kayang tumanggi at maging honest, ha? Is this your way in the house? Para maging okay kayo lagi ni Leon? O oo ka na lang? Pagiging pushover na ang tawag dito eh. Yung taong walang sariling opinyon, pumapayag lang sa kahit ano para makasabay. Manaman. Nagangat ng kilay ang ginang. Mali ba ako? Careful, Pia. Hindi porke submissive ang dating ng pagiging okay mo sa lahat ng bagay, mamahalin ka na ng asawa mo. You have to learn to disagree and state your opinion when it matters. Inilihis ni Pia ang tingin at napayakap sa sarili. Lagi na lang siyang pinagsasabihan ng nanay ni Leon. Gusto nito na maging aktibo siya sa relasyon nila mag-asawa, pero hindi niya yun kayang gawin. Tatanungin kita ulit, ano ang masasabi mo sa 2 damit na ito? Ani Mama Lacey. Yang isa para maglalaro lang kayo ng mahjong sa kanto. Yung bulaklaki naman cheap ang dating. Parang hindi birthday ang pupuntahan. Inabot niya ang isang dress. Ito ang sa palagay ko na babagay sa inyo, Ma. Something flowy. Elegant pero hindi labis na nakakatanda kung titingnan. Tumango si Mama Lacey. Hindi naman ganun kahirap maging honest opinion, di ba? Lingid sa kaalaman ng matanda. Hindi lang ang relasyon nila ni Leon ang kanyang inaalala, kundi pati na ang iisipin ng mga bata. 7 years old na sila ngayon. Nag-aaral pa sa elementarya. Minsan lang umuwi ng bahay si Leon kaya sinisiguro niya na hindi kailanman makikita ng mga ito na nagsasagutan sila. Ayaw niyang tumatak sa isip ng mga bata ang ganong klase ng alaala. Baka akalain nila na masama si Leon. Kaya hanggat maaari, dapat kalmado lang ang lahat sa bahay. Abay siya nga pala, narinig mo na ba yung balita? Kumanta yung nahuling tulisan ng mga sundalo sa pang-hostage noong nakaraan. Mukhang mas malaki ang kinakalaban ni na Leon at di natin alam kung kailan sila hihinto. Pagpukaw ni Mama Lacey sa kanyang atensyon, napalunok si Pia. Ipinagdadasal ko na lang araw-araw si Leon, Ma. Kausapin mo siya, ha? Sabihan mo na bigyan niya ng panahon ng mga anak niyo. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari dyan sa trabaho niya. Kaya hanggat may oras pa, pasayahin niya naman ang mga bata. Yes, Ma. Inayos ni Pia ang buhok. Kinuha ang listahan ng kanyang mga bibilhin sa bulsa. Minadali niya ang pamimili dahil susunduin niya pa ang mga bata sa eskwelahan. Pagdating sa paaralan, agad siyang nilapitan ng 5 niyang anak. Hi, Mama!
Kanina pa ba kayo naghihintay dito? Pasensya na ha. Late konti si mama. Dumating kasi yung lola niyo kaya sinamahan ko siya sa pamimili. Okay lang po ma, sabi ni Aspen. Naubos yun naman ba yung baon niyo? Walang naiwan na kanin. Kayo ha? Walang magtatapon ng pagkain kundi nyo maubos. Ibibigay na lang natin sa mga manok. Walang tira ma? Paano magkakaroon ng tira? Nandiyan si Chuck. Vacuum ang lalamunan yan eh. Walang pili, lahat nilulunok. Pang-aasar ni Salem sa kapatid. Muli, umalo na naman ang noo ni Pia. Uuwi na tayo mag-aaway pa ba kayo? Si Salem mo. Bida-bida yan eh. Kasi nasabihang ampon kanina nung classmate namin, nangunguha kasi ng lapis kaya yan. Sumbong ni Chuck. Di ko kinuha yung lapis niya pinulot ko lang. Malay ko bang mamasamain niya yung ginawa ko? I'm just being kind. Balik ni Salem. Oo na, tama na. Baka dalhin niyo pa sa bahay yan at marinig pa ng papa niyo. Pag-awat ni Pia. Right, mama. Ba't di kami sinusundo ni papa? Tanong ni Fern. All this time, laging ikaw naghahatid sundo sa amin, ma. Papa never go to school? Dagdag ni Shia. Baka di niya tayo love. Si papa niyo nagbigay ng Spider-Man mask mo. Siya rin na nagsabi sa akin na kailangan mo ng clip, Shia. Yung tsinelas si Fern at laruan yung robot, Salem, Chuck. Nako, mahal kayo ng papa niyo. Sobrang busy lang talaga siya. Pagtatanggol ni Pia sa asawa. Tumahimik sa wakas sa mga bata. Huminga siya ng malalim. Huwag niyo ipapaabot sa papa niyo to ha. Baka dumagdag lang tayo sa pinoproblema niya sa trabaho. Naintindihan niyo? Okay po, mama. Okay, good. Uuwi na tayo. Pagdating sa bahay, unang bumungad sa kanilang mag-iina ang seryoso mukha ni Leon. Sinundo ko ang mga bata galing school. Gusto mo ba silang kausapin? Tanong niya sa lalaki. Saka na, magpapaalam lang ako. May meeting ngayon at kailangan kong pumunta. Siguro gagabahin ako ng uwi. Hindi maitago ni Pia ang pagkadismaya. Pero tumango siya sa lalaki. Mag-ingat ka. Papakainin ko na ang mga bata. Alright, thank you. Nagpaalam nga. Hindi man lang makuhang humalik sa kanyang pisngi bago umalis. Minsan pakiramdam ni Pia para siyang server ni Leon sa bahay. Papansin lang kapag may iuutos. At narito lang kasi may mga batang kailangang alagaan. Kinagabihan, nag-scroll si Pia sa social media. Malamig ang kanang bahagi ng kama dahil wala si Leon. Napakalaki ng espasyo. Nasanay na siya na walang kasama sa napakahabang panahon. Pinindot niya ang mensahe ng kaibigang si Sandra. Umaalingaw-ngaw ang boses nito sa buong silid. Pia! Alam mo ba ang tungkol dito? Nagpa-party si na Leon kasama ang boyfriend ko. Nakakagulat. Ngayon lang ako napaligiran ng lalaking galing sa army, nakaka-pressure. Si Leon? Akala ko ba meeting, panong party? Tanong ni Pia sa sarili. Umasim tuloy ang kanyang ilong dala ng pagtatampo. Pwede naman siyang sumama roon. Bakit nagsinungaling si Leon sa kanya? Enjoy, Sandra. Tanging sagot niya sa kaibigan. Wala na siyang ibang nagawa kundi panoorin ang may day nito tungkol sa naturang kasiyahan. Mukhang pribado ang event. Dahil kita ang paligid maliban sa interior ng kainan. Private party, pero si Sandra nakasama. Kahit di pa sila kasal ng boyfriend niya. Samantalang ako di man lang sinabihan ni Leon. Pagdaramdam niya, tinabi ni Pia ang cellphone at asar na tumingala sa kisame. Gusto niyang tulugan si Leon pero sa huli, hinintay pa rin niya ang pag-uwi nito. Dumating ang 10:00 at tumunog ang gate. Agad siyang bumaba. Pia! Bulalas ng lalaki. Ba't lumabas ka pa? Di ka malang nagsuot ng tsinelas. Di ako makatulog eh. Inabot ni Leon ang strap ng kanyang damit at dahan-dahan yung inangat. Papasok din naman ako. Itatabi ko lang itong mga nagkalat at tsinelas sa mga bata. Bukas yan pag kailangan na nila na maisusuot. Saka sila magsisigawan sa paghahanap ko nasa ng kapares.
Nakagat ni Pia ang pang-ibabang labi. Iniwas niya ang tingin para paalalahanan ng sarili na may konting tampo pa rin siya sa asawa. Party naman pala yung pinuntahan mo, sabi mo meeting. Ang saya mo naman, no? Sana all. Sorry. Ang alam ko din kasi, may pag-uusapan kami importante. Surprise party yun. Kung alam ko lang na magsasaya sila, edi sana sinama kita. Paliwanag nito. Sa bagay, malapit na ang birthday mo. Hindi yun para sa birthday ko. May hindi pa nga pala ako sinasabi sa'yo, Pia. Ano yan? Nakabuntis ka? Gulat na tumingin sa kanya si Leon. Ano nakabuntis? So tingin mo ba talaga yun ang ginagawa ko sa trabaho? Ang mong babae? Wala yun. Biro lang. Sabi niya sabay hilaw na tumawa. Pinigilan siya ni Leon. Hindi. Dito ka, mag-usap tayo. Hinilas siya nito paupo sa sariling binti. Kumandong si Pia sa asawa. Bakit dito pa ang laki ng upuan, no? Di nga. Makikita ko na maayos yung mukha mo kung nakaharap ka sa akin. Magtapat ka. Iniisip mo bang may iba akong pamilyang inuuwian? Oo. Kasi minsanan ka na nga lang kung umuwi, nagmamadali ka pang umalis. Hindi na yun mauulit. I promise. Talaga? Wala na ako sa serbisyo, Pia. Umawang ang kanyang bibig. Ano ka mo? Honorable discharge. Anong grounds? Hindi na gaya ng dati ang kondisyon ng binti ko. Dagdag liabilities na ako sa trabaho, imbis na makatulong. Oras na para kayo naman, di ba? Kalmadong sabi ni Leon. Sumasakit ba ang paa mo? Nabali ang binti ni Leon mula sa nakaraan nitong misyon. Kinailangan nito na mahabang pahinga pero dala ng katigasan ng ulo. Minadali ni Leon ang pagpapagaling para makabalik agad sa serbisyo. Alam ni Pia na kaya lang ito naging ganon dahil gustong gantihan ng mga taong nakadali sa kanyang binti. Mahilig magtanim ng galit si Leon. Ang resulta, naging sensitibo sa temperatura ang mga binti ng lalaki, namamaga sa tuwing malamig ang paligid at kumikirot kapag umuulan. Pasensya na. Tanging sabi ni Pia. Di mo naman kasalanan. Kung tutusin, matagal na dapat akong umalis. Habang patagal kami sa misyon, mas lalong dumadami ang mga pangalang nagsisilabasan. May mga sangkot na pulis pa naman sana. Palala ng palala ang sitwasyon. Parami rin ang parami ang nadadamay. Salaysay ni Leon bago ipinatong ang ulo sa kanyang balikat. Ngumiti si Pia. Kanina, nagigilty pa siya dahil wala na sa trabaho si Leon pero ngayon, pwede na siya mag-celebrate. Ang laki ng ngiti mo, Pia. Puna ni Leon na nakamasid pala sa kanyang ekspresyon. Anong gusto mong gawin natin? Magtayo ng negosyo? Pwede. Niyakap niya ang asawa. Huwag mo naman ang problemahin yan. Ako ang bahala. Basta samahan mo ang mga bata. Magbonding kayo para makilala nila na maayos yung papa nila. Okay. Salamat sa mahabang pasensya, Pia. Kaya ko naman maghintay. Trabaho yung inaasikaso mo. Alam ko yung pinasok ko nung tinanggap ko yung arranged marriage offer ng parents mo. Tumango si Leon at nagpahinga na ilang minuto bago bumangon. Ang lamig-lamig ng talampakan mo. Tara na. Pabuhat. Natawa si Leon. May 5 na tayo, Pia. Hindi magandang idea na magdagdag pa tayo ng bata. Lokong to, nagpapabuhat lang eh. Biro lang. Magiliw na hinalikan ni Leon ang kanyang pisngi. Pero nagpipills ka pa rin naman, di ba? Oo. Di ka pa naman ganun kapagod. May lakas pa. Alright. Humiga ka lang ako ng gagalaw. Ibinaon ni Pia ang mukha sa dibdib ni Leon habang palapit ng palapit ito sa kanilang silid. Minsan lang nasa mood ang lalaking to, kaya natutuwa siya na husto. Mabuti na lang at hindi na ito susulong sa gera o iba pang misyon dyan. Ang sunod na duty nito ay ang pagiging tatay sa kanilang tahanan. Kalmadong pinagmasdan ni former Special Forces Captain Leon Guevara ang kanyang mga anak na naglalaro sa playground. Ang dating kinatatakutang army ngayon, nakabangko at may dalang snacks, bimpo at tubig. Hindi niya inasahan na may darating pa palang araw na gaya nito.
Akala niya nung una, mababagot siya pero hindi. Imposibleng maboard siya kung may 5 bata na inaasikaso. Kahit kailan, hindi niya narinig na magreklamo si Pia o magsabi na kailangan nila ng katulong, kaya umahon ang pagiging competitive niya. Pa, si Aspen kinain yung ice cream ng ibang bata! Tili ni Shia. Pabili tayo ng chocolate, pangit ng ube flavor. Balik ng batang lalaki. Napatakip siya ng muka. Tara na, bibilan ko kayo ng sarili niyong ice cream. Ikaw, Aspen, ba't mo naman kinaan yung pagkain na iba? Di ko naman inubos, tinikman ko lang, Papa. Masama yan. Nakita mo ba kami na mama mo na tumikim ng pagkain ng ibang tao? Buddy ha, gumagawa ka ng sarili mong rules sa buhay. Saway niya. Papa, may sugat ako, tinulak ako ng batang yan, oh. Sigaw ni Chuck. Ano? Nasa na at na mapagsabihan ko. Nag-aalalang pinunasan ni Leon ang mukha ng anak. Chuck naman, kapag babagsak ka, itukod mo yung kamay mo sa lupa o di naman kay Siko. Pigilan mo. Di yung hinahayaan mong pumlakdaya mukha mo. Papangit ka niyan. Gusto mo yun? Papa, sabi niyo bibili kayo ng ice cream. Sabi ni Fern. Liar ka talaga, Papa. Komento ni Silem. Sabi na nga ba? Dagdag ni Aspen. Binitawan ni Leon si Chuck. Lumayo siya sa mga bata at namewang sa isang tabi para pakalmahin ang sarili. Nag-uumapaw ang inis sa dibdib niya at wala nang mapaglagyan. Gusto niyang sigawan ng mga bata pero alam niyang magagalit si Pia oras na malaman yon. Natural lang sa mga bata ang pagiging makulit. Parte yon ng kanilang paglaki. Dumaan din siya sa ganito nung bata siya. Unfair kung pipigilan niya ang mga bata, kahit siya nga dati, higit pa ang kapilyuhan niya sa mga ito. Leon, ba't ka nandito? Untag ni Pia. Umuwi na tayo, madilim na. Bukas naman. Sagot ni Leon sabay talikod upang ihanda ang van. Umalis siya agad para hindi makita ang dismayadong ekspresyon ni Pia. Nakakaya nitong i-handle ang mga bata samantalang siya. Hindi niya mapasunod ang mga anak kahit ilang oras lang. Mas mabilis pang kausap ang mga kasamahan niya sa trabaho kaysa sa kanila. Ayan ka na naman, Leon. Alam mo kung ba't kailangan mo umalis. Kapag may nangyari sa mag-iina mo, di ka patutulugin ang konsensya mo. Sabi ng kanyang isipan. Hinanda niya ang sasakyan at sumandal sa driver's seat. Kinatok siya ni Pia mula sa bintana. Pinagbuksan niya ito. Oh, ice cream. Alok ng babae sabay halik sa labi niya. Magpalamig ka muna, saka na kami papasok kapag tapos na sila maglaro. Sorry, Pia. Ayos lang. First time, ha? Sa susunod din na mauulit. Excited din sila sa'yo, kaya dumoble yung kakulitan, kinausap ko na. Thank you, ah. Sumilay sa wakas ang isang ngiti sa kanyang labi. Tumango si Pia bago bumalik sa mga bata. Pinagmasdan ni Leon ang likod ng asawa at nagkibit-balikat. Siguro, iniisip pa rin ni Pia na nagpakasal sila ayon sa request ng kanyang mga magulang. Ang hindi nito alam, siya mismo ang nagpumilit sa nanay niya na kausapin ang mga magulang ng babae. Mabuti na lang at pumayag ito. Pag-iigihan niya ang pagiging attentive sa mga anak. Ayaw niyang pagsisihan ni Pia ang pagtanggap sa kanya noon. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi nag-iingay ang mga bata. Tahimik silang inoobserbahan ang front seat. Napailing na lamang si Leon. Wala ba kayo sasabihin? Si Aspen, inuwi yung laruan ng kalaro ko kanina. Sumbong ni Silem. Nag-promise kung di mo sasabihin kina mama at papa eh. But you're stealing, magnanakaw ka na ngayon, Aspen. Tumirik ang mga mata ni Leon. Inasahan pa naman niyang magsasorry sila sa kanya. Yun pala, may dinala pang problema sa bahay. Aspen, kotang-kota ka na ngayon ah. Di ba ang sabi ko iwasan mong makasama ng kapwa? Kanina kinain mo yung ice cream na ibang bata. Buti na lang di ka sinumbong nun sa parents niya. Nagpaalam naman kasi ako. Kayo lang hindi naniniwala sa akin. Ah, talaga? Kung ibabalik ko tong van sa playground,
At kakausapin ko yung bata kanina. Sigurado kang yan pa rin nasasabihin mo? Leon, tignan mo yung kotse sa likod. Hindi, Pia. Alam ko naghahanap ka na ng paraan para makalusot si Aspen. Sinasabi ko sa inyo huwag kayong nagtatago sa mama nyo kapag pinapagalitan ko kayo. Papa! Tili ng 5 bata. Nawala ng kulay ang mukha ni Leon nung makita ang isang kotseng nakaharang sa kanilang daan pa uwi. Bumaba roon ng 3 armadong kalalakihan. Binunot ni Leon ang baril mula sa compartment at inutusan ng kanyang mag-iina. Dapa! Bilis! Dapa! Binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kumapit kayo na maigi! Inasinta niya ang hood ng kotse at buong lakas yung binangga. Saglit na nawalan ng ulirat si Leon sa lakas ng impact. Humampas ang mukha niya sa steering wheel kaya hirap siyang lumingon. Napasigaw si Pia. Bitiwan niyo ako! Lumamig ang dugo ni Leon. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa at tinangkang abutin ang kalaban. Nakita niya kung paano kalad ka rin ng 2 lalaki si Pia. Pia! Sigaw niya. Leon, ang mga bata! Ilayo mo ang mga bata dito! Buong lakas na balik nito. Nahigit ni Leon ang kanyang paghinga. Mabilis nang pinaandar ang van at umalis sa pwesto. Dahil napaatras ang kotse ng kalaban, mabilis siyang tumalilis palayo. Papa, si Mama! Oh my God! Umiiyak na tili ni Shia. Pa, kailangan natin siya balikan. Let's go! Utos sa kanya ni Chuck. Di niyo ba narinig ang sinabi ng mama niyo? Wala tayong idea kung ilang kalaban ang naroon. Oras na makita nila kayo 5. Di na natin alam kung anong mangyayari. Naiintindihan niyo? Paliwanag niya kahit nanginginig ang kalamnan. Papa, si Aspen nagdudugo ang balikat niya. Saad ni Silem. Lumingon siya sa likod at nakita ang malaking parte ng basag na salamin na nakabaon sa balikat ng kanyang anak. Parang sasabog ang ulo ni Leon sa patong-patong na problema. Pinakalma niya ang sarili. Bantayan niyo si Aspen. Siguraduhin niyo nagising siya. Huwag niyong bubunutin ang salamin, naiintindihan? Opo, Papa. Umiiyak na sagot ng 4. Pinabilis pa ni Leon ang takbo ng van. Dumiretso siya sa ospital habang lumilingon sa likod. Alam niya na hindi na hinahabol ng mga kalaban ang sasakyan dahil nasa kamay na nila si Pia. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapraning dala ng takot para sa mga bata. Binuhat niya si Aspen tungo sa emergency room. Sumunod sa kanya ang 4 at lahat sila'y duguan. Pagkatapos isalang si Aspen sa stretcher, isa-isa niyang sinuri ang sitwasyon ng iba pa. May masakit ba sa'yo? Hingang malalim. Baka di niyo alam may sugat na pala kayo. Masakit dito, Papa. Tinuro ni Shia ang dibdib. Si Mama at si Aspen, Papa, hindi po ako makahinga. Huminga siya ng malalim at kumuha ng paper bag para pakalmahin ang bata. Nakita ni Leon ang sariling refleksyon sa salamin. Dilat na dilat ang kanyang mga mata at namumula ito, dala ng pinaghalong galit at pag-aalala. May idea siya kung sino nagpadala ng mga tao para tudasin siya. Yun ay walang iba kundi ang mastermind ng pinaghahanap nilang organized drug crime group na nagpapalaganap ng mga illegal na armas at droga sa bansa. Umalis siya sa serbisyo para protektahan ang pamilya pero sa huli, natuntun pa rin sila ng mga kalaban. Nakuha pa nila ngayon si Pia. Papa, kapag okay na si Aspen, hanapin natin si Mama. Niyakap niya si Chuck. Sige, dito na muna kayong 4. May kakausapin lang ako Tinawagan niya ang dating supervisor at sinalaysay ang nangyari. Tumahimik ang matanda sa kabilang linya. Sir, kailangan kong bumalik. Nasa kanila ang asawa ko. Baka mapano si Pia. Pakiusap niya. Leon, isend mo sa akin ang plate number at description ng sasakyan yun. Ipapapul ko lahat ng CCTV area kung saan kayo tinambangan. Sige sir, pero yung request ko. Leon, ngayon si Pia ang kinuha. Kung babalik ka, baka wala nang matira sa'yo. Gusto mo ba yun? Sibilyan ka na ngayon. Protektahan mo yung mga batang natira sa'yo. Kami nang bahala maghanap kay Pia. Napasabunot si Leon sa ulo. Hinampas niya ang cellphone sa semento at agad ding nagsisi. Kinalkal niya ang SIM card sa loob at nilagay sa bulsa. May iba pa siyang makukontak para hinga ng tulong. Hindi na siya aasa sa major niya noon. Alam niya
kung gaano kabagal ang bureaucratic system ng hukbong sandatahan. Napakadaming papeles pa ang kailangang ipasa bago makarating sa kanila ang formal na utos. Baka tinutorture na nila si Pia ngayon. Dumaan ang ilang oras bago siya pinayagan na iuwi si Aspen. Okay ka lang? Nagugutom ka ba? Tanong ni Fern sa kapatid. Gusto ko makita si Mama. Sagot ng sugat ang bata. Huminga ng malalim si Leon. Hinigpitan niya ang kapit sa manibela at tumango. Uuwi si Mama niyo, pangako yan. Kung di tayo umalis, baka nailigtas natin si Mama. Kaya ko naman silang kagatin eh. Umiiyak na sabi ni Chuck. Kahit ako na lang kunin nila, wag na si Mama. Nadurog ang puso ni Leon. Kinagat niya ang pang-ibabang labi hanggang sa halos magdugo na ito. Ako, kaya ko sumipa. Malakas ako. Dagdag ni Salem. Magagalit si Mama niyo sa akin oras na masaktan kayo, okay? Nakita niyo ang nangyari kay Aspen. Di na masakit. Agad na sabi ng bata sa likod. Saka mo na sabihin yan kapag wala ng anesthesia. Hinatid niya ang lima sa bahay ng kanyang ina, kumatok siya sa gate, habang pinupunasan ng tuyong dugo sa pisngi ni Chuck. Leon! Oh, Diyos ko! Ano nangyari sa mga bata? Ba't naman kayo nagkaganito? Hinambangan kami sa daan. Dinukot nila si Pia. Kailangan ko siyang hanapin kaya iwan ko muna mga bata sa inyo, Ma. Papa, ayoko! Sasama ako! Hanapin ko rin si Mama! Pamimilit ni Salem. Hindi nga sabi pwede. Pumasok kayo sa loob. Ngayon din. Imbis na makatulong, dumadagdag lang kayo sa problema. Bulyaw niya. Agad na nagsiiyakan ng mga bata. Wala siyang paki sa nararamdaman ng mga ito. Sa pilitan niyang pinapasok sa gate ang lima, saka ito sinara. Ma, kayo na bahala sa kanila. Leon naman, ngayon pa nangyari ito kung kailan magbo-birthday ka. Ang lupit naman ng tadhana. Ma, kapag may nangyari masama kay Pia, may pera kami sa bangko. Yun ang gamitin niyo para sa mga anak namin. Kumunot ang noon ng kanyang ina. Hoy, bata ka. Ano ibig mo sabihin? Leon, umayos ka. Sige na ho, salamat. Leon, bumalik ka rito. Mag-usap tayo na maayos, ano ba? Hindi niya pinansin ang ina at mas piniling dalhin ang sirang van sa isang tagong junk shop. Bumiyahe siya ng 1 oras para marating ang kakilala. Dustin. Oh, sino hanapin? Diretsong tanong ng lalaki habang pinupunasan ng nadumihang salamin sa mata. Si Pia. Asawa ko. Nabanggit niya sa akin ni Major. Duda niya pupunta ka dito kaya pinahanap niya sa akin ng surveillance camera. Itim na kotse, di ba? Oo. Ito yung code ng plaka. Nag-text sa akin si Major. Wala ka sa tamang wisyo eh. Nagpahinga ka ba kahit saglit lang? Malalim na ang gabi. Paano ako makakapagpahinga kung alam ko nagdudusa ang asawa ko ngayon? Umirap siya sa kawalan. Nagkibit balikat si Dustin. Eto ang footage. Na-analyze ko na yan. Nakatakas ang asawa mo. Nabuhayan ng loob si Leon. Ano ka mo? Saan? Dito sa intersection. Na-stuck sa traffic ang coaching to. Nung papaliko na lumabas ng babae. Di ba si Pia yan? Ginugol ko ang 2 oras na tulala sa screen para mahanap yan. Pinalitan nila yung itim na kotse dahil sira. Kaya yan, puti naman ang ginamit. Seryosong pinanood ni Leon ang footage. Isang puting kotse ang dapat ay papaliko na sa kanang kalsada nung biglang lumabas mula sa side door ang isang babae. Pamilyar ang suot itong damit at mismong buhok. Kahit pa blurred ang video, makikilanan ni Leon ang asawa kahit pa maging abo na ito. Tuluyang tumulo ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Saan siya nagpunta? Hinabol siya ng 3 lalaki. Walang bangkay na natagpuan. Wala rin sa record na may dinala silang babae papasok ng kotse. Mukhang nakatakas ang asawa mo, Leon. She's a fighter, huh? Nakangiting ani Dustin. Umiling siya. Pero bakit di pa siya umuwi ng bahay? Hindi rin niya ako tinawagan. Baka na paano na siya, wala siyang dalang wallet. Saan ang location nito? Hahanapin ko si Pia dyan. O sige, bibigay ko sa iyo ang address. Salamat. Napapikit si Leon. Sana pala hindi niya tinapon ang cellphone kanina. Naganap siya ng burner phone mula sa koleksyon ni Dustin. Oy, ba't mo naman tinanggal ang SIM card ko? Sira na yung akin. Baka tawagan ako ni Pia, babayaran na lang kita. Huwag na, bigay ko na lang yan sa'yo. Sana mahanap mo agad misis mo ha. Tumango si Leon at agad na umalis. Napapalatak siya. Dustin, param ako ng kotse mo. Hala, sige Leon, iyon na pati bahay ko.
Lahat na lang. Sige, kunin mo. Bilis na. Kapag yan nagkaroon ng sira, palitan mo ng bago. Oo na. Umalis siya sa shop nito at nagmaneho papunta sa huling lokasyon bago nawala si Pia sa CCTV. Sa kabilang banda, nababaliw na si Pia. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Nagpalaboy-laboy siya sa kalsada dahil sigurado siya na may nagmamasid sa kanya pag-uwi. Oras na mapalapit siya kay Leon at sa mga bata, may lalabas na mga armadong kalalakihan para patayin ang kanyang mag-aama. Nasa katawan niya pa ang bakas ng bugbog na natamo niya sa kamay ng mga ito. Hindi siya uuwi. Di niya hahayaan na magwagi ang mga kalaban ni Leon. Napabulong siya sa kawalan habang nakahiga sa ilalim ng tulay. Binabanggit ang mga pangalan ng mga anak. Nung pinagbubuntis niya ang 5 yon, matagal niyang pinag-isipan kung ano ipapangalan sa kanila. Pinili niya yung may kinalaman sa mga halamang makikita sa gubat. Hiling niya na gaya ng mga halaman. Makakaya nilang mag-survive nang sila lang. Mukhang sinumpa siya ng choice niyang yon dahil maaga siyang mahihiwalay sa kanyang mag-aama. Hoy, miss! May ng teritoryong to ah. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng isang siga sa kanya. Naamoy niya ang alak na umaalingasaw sa katawan ng lalaki. Agad na bumangon si Pia para tumakbo. Sumagi sa isip niya na magsumbong sa pulis kanina, pero wala siyang tiwala sa mga yon. Napraning siya sa dami ng ideyang pumapasok sa isipan niya. Wala siyang pinagkakatiwalaan ngayon kundi ang kanyang sarili. Hoy, tumigil ka! Hinabol siya ng mga lasing na lalaki. Hinapit ni Pia ang suot na jacket at buong lakas na tumakbo. Namimiss niya na ang mga anak at ang asawa. Gustong-gusto niya nang umuwi. Inabot na madaling araw ang paghahanap ni Leon, pero walang bakas na iniwan si Pia. Napilitan na siyang lumapit sa mga pulis para mag-report, kahit pa wala siyang tiwala sa mga ito. Posible kasing may espiya sa istasyon, pero kailangan na may record sila ng pangyayari. Kinabukasan, pinuntahan niya ang ina para ibahagi ang balita. Nakatakas si Mama? Masayang sabi ni Chuck. Makikita na natin siya, guys! Hindi pa. Wala pang update ang mga pulis. Di ko na lang sana sinabi kasi hindi pa siya nahahanap. Ayokong isipin niyo na pinababayaan ko ang mama niyo. Sana mahanap natin siya. Bago mauna ang masasamang loob na dumukot sa mama niyo nung una. Paliwanag niya sabay higop na isang tasa ng kape. Leon, kumain ka na rin kaya ng kanin, anak? Isang gabi pa lang ang lumipas pero ang putla-putla mo na. Manipis na yung pisngi mo. Malulungkot si Pia niyan kapag nakita ka. Abiso ng kanyang ina. Sinubukan kong kumain kanina, ma. Bumabalik ang kahit anong nilulunok ko. Saka na siguro kapag nakauwi na si Pia. Saka na para sabay kaming kakain. Tutulong kami sa paghahanap kay Mama, Papa. Alok ni Fern. Hindi. Dito kayo sa bahay. Magpakabait kayo kay Lola. Hindi lang naman ikaw nakakamiss kay Mama eh. Alam namin na di ikaw ang nagbigay ng mga gift na yon. Ano ibig niyo sabihin? Yung laruan na sinabi ni Mama na ikaw ang nagbigay. Alam ko na siya talaga yon. Lahat ng gift na natatanggap namin mula sa'yo, si Mama bumibili. Siya nagbabalot, siya nag-isip, hindi ikaw. Sinasabi lang ni Mama na ikaw yun para mag-thank you kami sa'yo. Saad ni Chuck. Kaya payagan mo na kami tumulong, Papa. Sabi ni Shia. Napalunok si Leon. Hindi ko nga alam na ginagawa pala ng mama niyo para sa akin. Gusto ko na bumalik si Mama. Tatawagin namin siya. Kapag narinig niya boses namin 5, lalapitan niya kami. Ani Silem. Tama sila. Magtatawag na din ako ng mga kakilala para may kasama kayo. Sige na, Leon. Gatong ng kanyang ina. Wala na siyang nagawa kundi tumango. May rules ako para sa inyo. Walang lalayo, walang mag-aaway. At dapat susunod kayong lahat sa sasabihin ko, maliwanag. Dikta ni Leon. Maliwanag, Captain! Sabay-sabay na sagot ng 5. Maliksi ang kilos ng 5 bata habang bumubuntot kay Leon.
Nagsisisi naman ng konti si Leon dahil naahati sa 6 ang kanyang atensyon. 5 para sa mga batang kasama at 1 para kay Pia. Sana, hindi na lang siya nakinig sa sinabi ng kanyang ina. Captain, wala sa loob ng drum si Mama. Seryosong report ni Aspen. Oo na, tahimik lang. Saka na kayo magsalita ko, importante ah. Aniya. Okay po. Nakakapit sa binti ni Leon si Fern habang si Shia sumisigaw. Mama Pia! Si Silem naman ang nasa tamang landas habang naghahanap. Manong, nakita niyo po bang babaeng to? Nanay ko po siya. Ay oo, iho. Kagabi may narinig kaming sumisigaw dyan sa ilalim ng tulay. Pinuntahan nila ang lugar na sinabi nito. Natagpuan nila ang isang pamilyar na kwintas sa kamay ng isang lalaki. Agad na pasugod si Leon. Nasaan na may-ari ng kwintas na yan? Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan siya? Gigil niyang tanong. Aba, ewan ko. Bago ko pamahawakan, bigla na lang nawala. Lasing ako kagabi, boss. Di ko na maalala. Malay ko bang hindi pala palabo yun? Ito ang kwintas, inyo na. Sinuntok ni Leon ang lalaki. Nanlaban nito pabalik pero mas maalam siya. Sa paikipaglaban kaya agad niya ito napatumba. Alalahanin mo yan. Oras na subukan mo mangharas ulit ng babae. Sabi niya bago dumura sa tabi. Leon, nanonood ang mga bata? Ano ka ba? Magiging masamang ehemplo ka sa mga anak mo. Saway ng kanyang tiyahin. Iniwas niya ang braso at tumingin sa 5 bata. Oras na makita niyo may binabastos, huwag kayong titingin lang. Namimihasa ang mga manyakis na gaya nila kasi masyadong takot ang karamihan na magsalita. Opo, Papa. Excited na sagot ni Silem. Tumango si Leon at muli ibinalik ang atensyon sa paghahanap kay Pia. Captain, chinelas ba ni Mama? Untag ni Fern. Tinawid nila ang distansya ng ilog at agad nakita ang napansin na tsinelas ni Fern. Bakit nasa batuhan ng mga ito? Mukhang lumundag sa ilog si Pia para takasan ng lasing na lalaki kagabi. Pumikit si Leon at nilagay ang sarili sa sitwasyon ng asawa. Kung siya si Pia, ang una niyang aalalahanin, silang mag-aama. Hindi ito agad uuwi sa takot na masundan ng mga kalaban. Alam ni Leon na hindi ito agad nagtitiwala sa kahit sino, kaya malaki ang tsansang hindi ito magsusumbong agad sa mga pulis. Saka ito magre-report kapag humupa na ang lahat, oras na hindi na ito takot. Mukhang oras na para manawagan sa radyo at TV. Tita, tawagin niyo po si Mama. Magpapakala tayo ng flyers para mahanap agad si Pia. Oras na mapadpad sa kamay ni Pia ang flyer, malalaman nito na ligtas siyang makakalapit sa mga pulis. May picture ka ba ni Pia, Leon? Meron po si Mama. Guys, balik muna tayo sa bahay. Sabi niya sa mga anak. No, Papa, kung sundan na lang kaya natin tong ilog, baka makita natin si Mama sa baba. Umiling siya. Ang sabi niyo, susunod kayo sa akin. Ipapaalala ko ba sa inyo ang rule na sinabi ko? Understood, Captain, wag na lang. Matataas ang damo pababa ng ilog. Baka may ahas dyan at makagat pa kayo. Ayoko lang na papaano ang kahit isa sa inyo, okay? Nakahinga siya ng maluwag nang sumang-ayon ng mga ito. Bukas, ipagpapatuloy natin ang paghahanap. Samantala, nakatulog si Pia sa loob ng isang malaking pipe sa construction at kahit nilamok siya, naging mapayapa ang kanyang pagtulog dala ng sobrang pagod. Tinanghali pa siya ng gising kinabukasan. Kumalma sa wakas ang kanyang puso at naging malinaw ang pag-iisip. Nagpa siya si Pia na oras na para umuwi. Magtatawag siya ng masasakyan para ihatid siya sa bahay ni Mama Lacey. Ang problema nito ngayon, walang rider na tatanggap sa kanya dahil gutay-gutay ang kanyang damit at madungis ang kanyang muka. Hoy miss, alis dyan! Sir, may cellphone ba kayo? Tatawagan ko po ang asawa ko. Tumakas ka ba sa inyo? Kung ganun, huwag ka nang bumalik. Ginusto mo yan eh. Hindi po. Dinukot ako mula sa amin. Baka hinahanap na ako ng mga anak ko. Nag-aalala na rin siguro ang mister ko. Sige na ho. Ba't di ka magsumbong sa pulis? Nakwento ng mister ko dati na kasama sa iniimbestigahan nilang mga tao ay kabilang sa kapulisan. Kaya nagdadalawang isip ako na lumapit sa estasyon. O eto, dito lang ako sa tabi mo ah. Baka itakbo mo yung cellphone ko.
Di mo ako may isahan. Okay lang po, salamat. Kinontak ni Pia si Leon. Sa pangalawang ring pa lang agad itong sumagot. Hello, sino to? Han, si Pia to. Pia? Nasaan ka? Pupuntahan ka namin ngayon. Namin? Sinong kasama mo? Mga bata, hindi sila mapapakali kung nasa bahay lang kaya isasama ko na. Leon naman, baka mapano sila eh. Pumalatak ang lalaki. Saka mo na inisipin. Nasaan ka ngayon? Bilis! Manong nasan tayo? Pumaling siya sa lalaking trabahante. Napansin niya sa wakas na wala itong suot na PPE. Wala ang hard hat nito at maging vest. May umbok sa tagiliran ng pantalo ng mama at may idea siya kung ano nakatago doon. Nanginig ang kalamnan ni Pia. Sabihin mo sa asawa mo na sa Yango warehouse ka. Kalmadong sabi ng lalaki. Pakanta nitong binigay sa kanya ang address sa ngumiti. Kuha mo yan? O baka naman kailangan ko pang ulitin? Leon, pasensya na. Huwag mo na lang ako hanapin. Uwi mo mga bata, magtago kayo! Inagaw ng lalaki ang telepono. Hindi niya narinig kung anong sinabi ng mama. Ang importante sa kanya ngayon makatakas. Umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril sa paligid. Kung gusto mo pa makita ang asawa mo, pumunta ka na mag-isa sa address na sinabi ko. Leon, naging tinik ka sa organisasyon namin. Dahil sa'yo bilyones ang nawala kay boss. Mata sa mata, Leon. Ngipin sa ngipin. Banta ng pamilyar na boses bago ito nagpaputok ng baril. Narinig pa ni Leon ang malakas na sigaw ni Pia bago naputol ang linya. Kulang na lang, pumutok ang namimilipit niyang ugat sa leeg at noo. Hawak nila si Pia. Kailangan natin magbadali. Dustin, nakuha mo ba kung saan nanggaling yung tawag? Kuha ko, Leon. Ipapadala ko sa iyong address. Bilisan mo habang di pa sila nakakalayo. Pinaharurot ni Leon ang sasakyan. Inabisuhan niya ang dating supervisor sa naturang balita. Major, ano yung gagawin ko? Gawin mo kung ano sa palagay mo ang dapat. Kami na ang bahala sa cleanup. Pinatay niya ang tawag at pinihit ng sasakyan, papasok sa isang shortcut. Kinuha ng mga bata ang kanyang cellphone. Hinayaan niya ang mga ito. Captain, hindi na makontak ang number. Report ni Salem sa kanya. May first aid na kami ni friend dito. Ani siya, habang yakap-yakap ang isang box. Tatawagan ko si na Lola para ipatigil ng pagpapakalat ng flyers. Pagbabahagi ni Chuck. Good. Kapag nakita natin ang mama niyo mamaya, walang tatakbo, walang iiyak, walang mag-iingay. Dapat mag-focus tayo na mabawi agad siya, understood? Sir, yes sir! Sagot ng mga bata. Tahimik naman sa isang tabi si Aspen. Inalala ni Leon ang sugat nito. Hindi pa umiinom ng gamot ang bata. Baka kumikirot ang hiwa nito sa balikat at ayaw lang magsabi. Gayon pa man naging proud si Leon sa anak. Hindi ito umiiyak at nagdadabog. Alam nito kung ano ang dapat nilang gawin. Maaasahan niya ang mga bata na makaintindi sa mga importanteng bagay. Dahil ito sa maayos na pagpapalaki ni Pia sa mga anak nila. Lahat sila malalakas ng loob, walang takot na sumuong sa panganib sa ngalan ng taong minamahal. Dumating sila sa isang construction site. Nagpark si Leon malayo sa itim na kotseng nakahinto sa isang tabi. Wala ang driver sa loob, kaya inobserbahan nila ang paligid. Captain, nandito ang jacket ni Mama! Sigaw ni Chuck. Pinuntahan niya ito. Mukhang ginawang sa pinipiya ang naturang jacket sa malamig na semento. Nasa paligid lang ang mama niyo. Hindi pa nakakaalis yung kotse. Ibig sabihin hinahabol pa ng kalaban si Pia. Sai, tawagan mo si Tito Dustin. Sabihin mo sa kanya kailangan natin ng backup. Opo, Captain! Binunot ni Leon ang baril mula sa tagiliran. Agad na pumailalim sa ginagawang ospital. Sumunod sa kanya ang mga bata. May dala silang kanya-kanyang armas, gaya ng kahoy at tubo. Walang maingay. Kahit anong marinig nyo, huwag kayong sisigaw. Bulong niya. Agad na nagsitanguan ang 5. Pinangunahan niya ang pagpasok habang pinakikinggan ang paligid. Nakakarinig siya ng kaluskos mula sa loob ng isang silid. Binilisan niya ang hakbang. Paisa! Sige na! Sige na! Singhal ng isang pamilyar na boses. Huwag! May asawat anak ako, pakiusap! Impit na sigaw ni Pia.
Naningkit ang mga mata ni Leon. Buong lakas niya sinipa ang pinto at agad lumundag sa direksyon ng kalaban. Inundayan niya ng suntok ang lalaking pumaibabaw kay Pia. Ang isa pang kasamahan nito, dumukot ng baril at inasinta si Leon. Sumaklolo ang 5 bata para pagtulungan ng isang lalaki. Nanlaban nito at pinilipit ang leeg ni Fern. Tigilan niyo! Kung ayaw yung balian ko ay isang to. Fern! Sigaw ni Leon. Haya! Huwag mo saktan ng kapatid ko! Buong lakas na tinapon ni Aspen ang malaking bato, pinatamaan ng lalaki sa ulo. Mabilis itong nawalan ng ulirat. Hindi pa tapos si Aspen. Pinagtatadyakan nito ang mukha ng kalaban. Sina Chuck naman ay pinuntirya ang pagitan ng hita ng lalaki. Subukan niya pamanyakin ng mama namin. Bad guy! Bad guy kayo! Napamura ang lalaking kaharap ni Leon. Agad niya itong pinatikim ng uppercut. Nandiyan ang mga anak ko. Huwag kang magmumura. Seryosong sabi niya bago ito binaril sa hita. Pumalahaw ang lalaki. Nagulat ang mga bata sa tunog. Maging si Pia yumakap kay Leon. Tama na. Saka na yan, Leon. Sabi nito sa namamaos na boses. Niyakap niya ang asawa at nakahinga ng maluwag. Bumalik sa wakas ang init sa kanyang dibdib. Nagkaroon ng kulay ang namumutla niya mga kamay at pansamantalang nawala ang galit sa kanyang mga mata. Pia, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagod itong ngumiti. Alam ko, uuwi na tayo. Magiging ligtas din tayong lahat. Ginapos ng mga bata ang kalaban. Namamanghang tiningnan ni Leon ang mga anak na seryoso sa ginagawa. Hindi niya na kailangan mag-utos dahil nagawa na nila ang dapat. Tinuruan mo ba sila niyan? Tanong ni Pia. Hindi. Nagkibit balikat siya. Malala ang resulta ng galit sa katawan ng tao, Pia. Kahit mga bata pa sila, nakakaramdam ng puot ang mga anak natin. Hayaan mo sila na makabawi. Tinulungan niya pa ang 5 na baluti ng 2 lalaki. Sa tuwing naaalala niya na gustong pagsamantalahan ng mga ito ang kanyang asawa, hindi niya mapigilan na sumuntok na makailang beses sa magkabila nilang pisngi. Pagdating ng mga otoridad, lahat sila'y nagulat. Ikaw ba may gawa nito, sir? Umiling siya. Ito 5 bata. Mga anak niyo? Yes, sir. Magaling. Kulang na lang ikabit natin sa puno. Takpan na muka. Hintayin na lang sila maging paro-paro. Seryosong umiling si Silem. Hindi sila caterpillar na magiging butterfly sa huli. Ang totoo niyan, balak namin silang gawing mommy. Napakura pa mga pulis. Proud na tumango si Leon. Kung na-late kayo ng dating, baka nga inasinan na namin ang mga yan. Saka binilad sa araw bago binalot ng tela. Ganun ang paggawa ng mami sa Egypt, di ba, guys? Kulang yan, Captain. Saad ni Chuck. Dapat kunan muna ng laman ng loob ang mga taong yan bago ibilad. Tama na. Kayo talaga? Saway naman ni Pia. Naramdaman ni Leon ang pagkurot nito sa kanyang bewang. Napapikit siya. Wala kang lakas, pero gumugusto ka pa rin mangurot dyan. Saka mo na ako pigain. Nang husto kapag nakakain ka na't nakapagpahinga ka na. Ha? Kahit madungis, para sa kanya, napakaganda pa rin ni Pia. Payak itong ngumiti. Niyakap ni Leon ang asawa. Hinawakan niya ang leeg nito para umamba ng halik sa labi. Kaso pinigilan siya ng babae. Madumi ako, Leon, saka na. Di nga. Isa lang. Sa bahay na, di ako komportable. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Naalala ni Leon ang pinagdaanan nito kanina. Halos sampalin niya ang sarili. Hinaras ng ibang lalaki si Pia. Natural lang na maiilang ito sa kanyang haplos ngayon. Okay, saka na. Pumunta muna tayo ng istasyon. Nandun na si Major. Hinihintay tayo. Pagkatapos mag-file ng report, pwede na tayo umuwi. Pahayag niya bago inalalayan si Pia sa paglalakad. Sumunod ang kanyang munting hukbo sa likod. Taas noong naglalakad sina Shia, Fern, Chuck, Silem at Aspen. Masaya dahil lahat sila may nagawa upang makabalik ang kanilang ina. Pagdating sa istasyon, agad na isinalaysay ni Leon na nangyari. Maging ang usapang magkikita sila ng kalaban sa Yango Warehouse, ibinahagi niya rin.
Posibleng may nag-aabang na ron. Kaya walang mawawala kung susubukan ng mga otoridad na i-scout ang lugar. You did well, soldier. Sana huli na to. Sana nga, sir. Kaya ako umalis sa serbisyo para magiligtas sa mag-iina ko. Pero sinusundan pa rin ako ng mga demonyo. Mapait na sabi niya. Alam ko na di ko pwedeng sabihin to sa'yo. Pero alang-alang sa ikapapanatag mo. Naaprobahan na ang gagawing paglusob sa pier. Malaki ang tsansa na mahuhuli natin sa wakas si Zamora. Pag-imporma sa kanya ng Major, napangiti si Leon. Magandang balita nga yan, sir. Mag-ingat kayo. Kayo din. Sige na. I-escort namin kayo pa uwi. Dumiretso sila sa bahay ng kanyang ina. Naghihintay na ito sa gate kasama ang iba pa nilang kamag-anak. Pagbaba ng mga bata, agad niyang inalalayan si Pia. Hinarangan niya ang mga kapamilya. Magpapahinga muna si Pia, saka na yan. Ang mga bata na lang ang tanungin niyo. Maging ang kanyang ina hindi na muna pinalapit kay Pia. Pagkarating sa kwarto, agad siyang pinagsabihan ng babae. Baka magtampo ang mama mo. Papasukin mo siya. Mababastusan sila sa ginawa mo, Leon. Ako dapat na nagagalit sa kanila. Sinabi ko na sa text na huwag ka munang guguluhin. Nito mga nagdaang araw, nakapagpahinga ka ba? Wala! Sila dapat ang higit na nakakaintindi pero napakatigas ng ulo. Talak niya habang nakapamewang. Pagod nang umiti si Pia. Kumuha ng damit si Leon. Ipag-aanda kita na may susuot. Maligo ka na ron, sige na. Sumunod ang babae. Bumaba si Leon para kumuha ng makakain nito. Naabutan niya ang mga bata na bagsak sa sala. Malalim na ang tulog at humihilik pa. Napagod sila. Hayaan nyo na lang ang mga yan, ma. Bubuhatin ko sila mamaya. Ay, nako, wag na. Diyan na sila. Napagod ka rin kaya pagbigyan mo na lang ang mga bata. Kukumutan ko para di lamigin. Puntahan mo na ang asawa mo. Ito ang lugaw na hinanda ko. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Labis na natuwa si Leon. Salamat, ma. Pasensya na kanina. Pahapyaw niyang ikinuwento ang nangyari. Nahabag ang kanyang ina sa sinapit ni Pia. Diyos ko. Di ko alam kung anong gagawin kapag ako naipit sa ganung kalagayan. Kakailanganin ba natin ng therapist? Nakakatrauma yun, anak. Saka na po natin pag-usapan yan kapag okay na si Pia, ma. O sige, umakyat ka na doon. Salamat po. Walang anuman. Pamilya tayo eh. Pagpasok muli ni Leon sa silid, natagpuan niya ang asawa na nakatitig sa bintana. Seryoso ito at walang bakas ng tuwa sa muka. Para bang pinipiga ang puso ni Leon sa ekspresyon ni Pia. Mahal? Pagpukaw niya sa atensyon nito. Ito ang lugaw oh. Halika rito, susubuan kita. Sweet mo ngayon ah. Any day could be the last, Pia. Anumang araw baka yun na ang huli kong alaala sa'yo. Nasabihan ba kita na I love you? Naiparamdam ko ba sa'yo kung gaano ka importante sa akin? Sa ako lang naisip yun na makidnap ka. Ako na yata ang pinakawalang kwentang asawa sa buong mundo. Leon, di natin ina-expect yun nangyari. Di mo kasalanan yun. Pagpapakalma sa kanya ni Pia, umiling lamang siya. Yun, oo. Pero paano ang pagsasama natin dati? Malamig ako sa'yo. Iniiwan kita rito na mag-isang inaalagaan ng mga bata. Dahil yun sa trabaho, di ba? Nung una, oo. Pero sa pagtagal, sinasadya akong late na umuwi kasi di ko alam kung paano haharapin ang mga bata. Wala akong alam sa kanila. O kahit tungkol sa'yo. Pakiramdam ko, para ako ibang tao sa sarili nating pamamahay. Alam ko na wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Inuuna ko pa ang ibang tao kaysa sa inyo. Ngumiti sa kanya si Pia. Masyado kang umasa sa akin. Pagdating sa pagpapalaki ng mga bata, Leon. Yun nga. Napahila mo siya ng palad. Pia, last na yun. Hindi na mauulit. Simula sa araw na to, aalagaan ko kayo na maayos. Ipaparamdam ko kung gaano kayo kahalaga sa akin. Di mo na kailangan magbalot ng regalo at sabihin sa mga bata na sa akin ang galing yon. Iniwas ni Pia ang mga mata at tumango ito. Aasahan ko yan, Leon. Good. Lumapit siya para yakapin ang asawa. Humilig si Pia sa kanyang dibdib. Masaya si Leon dahil kahit palpak siya bilang tatay nung una,
Binigyan siya nito ng pagkakataon na bumawi. Muntik nang mawala si Pia sa kanya. Ito na ang matibay na sign mula sa may kapal na ayusin niya ang relasyon nilang mag-asawa at maging malapit siya sa mga anak. Hindi niya sasayangin ang chance na ito. Dumaan ang ilang linggo pagkatapos ng pagkakadakip kay Pia. Nagawa niya sa wakas na lumabas ng bahay mag-isa. Kinailangan niyang kumausap ng therapist para kahit papaano mabawasan ang takot sa kanyang puso. Ilang gabing praning ko mag-isip si Pia. Mabuti na lang, dahil sa lahat ng ito kahit kailan hindi nainis sa kanya si Leon. Inintindi siya ng lalaki. Hindi siya hinusgahan, kahit paalam niya sa sarili na may mali sa kanyang kinikilos. Kaya kahit may natitira pang kaba sa dibdib niya, pinilit niyang gumawa ng hakbang. Umalis siya sa bahay. Nagpaalam siya kay Leon sa text at naglakad-lakad sa mataong lugar. Hindi siya pwedeng mamuhay sa takot dahil may 5 batang umaasa sa kanyang pagbabalik sa playground kasama ang ama nila. Iha, ikaw yung babae sa flyer, di ba? Kamusta ka naman? Tanong sa kanya ng isang ginang. Ayos na po. Mabuti at nakauwi na kayo ng pamilya mo. Kung alam mo lang nako, halos mabaliw si Leon kakahanap sa'yo. Komento ng matanda. Napangiti si Pia. Hindi na po mauulit yon. Wala kayong dapat ipag-alala. Ligtas itong barangay natin. Sana nga. Lumingon si Pia nung maramdaman ng presensya mula sa likod. Natagpuan niya si Leon na dahan-dahang sinusunod ang kanyang mga hakbang. May dala itong bulaklak at nakangiti. Leon, nakauwi ka na pala. Tinawid niya ang distansya at lumundag papasok sa bisig ng asawa. Agad siya nitong binuhat. Nasa bahay ang mga bata. Nabasa ko yung text mo, kaya nagpa siya akong sumunod. May nadaanan akong flower shop. Heto. Tinanggap ni Pia ang bulaklak at hinalikan ng pisngi ni Leon. Thank you. Hindi naman ba nagpasaway sa iyo ang 5? Wala, mababait na sila. Yun nga lang, di ko alam kung paano sila patitigilin kasi tinatawag pa rin nila akong captain imbis na papa. Napatawa siya sa sinabi nito. Nung una nawirduhan siya sa pagtawag ng mga bata kay Leon. Pero nung malaman niya ang kwento sa likod nito, hinayaan niya na lamang ang mga anak. Totoo namang nagsilbing maliit na batalyon ni Leon ng mga bata. Hindi niya na pinagalitan si Aspen sa pagsama sa naturang kaguluhan. Kahit pa may saksak ito ng basag na salamin sa balikat. Naintindihan niya ang nararamdaman ng mga bata. Kung sila ang nalagay sa panganib at kinailangang pagapang siyang susunod ay gagawin niya. Nga pala, nakita ko sa kalendaryo kanina malapit na anniversary natin. Anong gusto mong gawin sa araw na yon? Magkahawa kamay silang naglalakad sa kalsada. Napaisip naman si Pia. Yung birthday celebration mo hindi na natuloy. Yung nakauwi ka na ligtas, Pia. Sapat na sa akin yun bilang regalo. Hinawi niya ang buhok at seryosong napaisip. Sa ngayon wala akong ibang gusto kundi magpamasahe. Kontento na ako sa lahat ngayon. Alright, magpapaschedule ako ng masahe para sa ating dalawa. Ihahatid natin kina mama mga bata bago tayo pumunta ng appointment. Tumango siya bago tumikhim. Leon, ano na nga palang balita kay Major? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Gusto mo malaman? Kala ko kasi ayaw mo nang mapaalalahanan sa nangyari. Wala na si Zamora, Pia. Tumakbo siya para makatakas sa mga otoridad. Di niya napansin ang tren. Ayun, naging giniling. Kaya huwag kang mag-alala, wala naman nanakit sa atin. Mabuti naman. Nakahinga siya ng maluwag. Mas tumingkad pa ang kulay ng papalubog na araw sa kalangitan. Wala nang nakakasulasok na pressure sa paligid. Kailangan niya na lang ng assurance mula kay Leon na hindi na sila malalagay ulit sa peligro para tuluyan na siyang maging okay. Naluluha siyang humalik sa pisngi ng asawa. Maraming salamat ha. Nitong mga nagdaang araw, ikaw lagi ang nag-aasikaso sa mga bata. Babawi ako. Tandaan mo, magkatuwang tayo sa pamilyang ito. Kapag hirap ka, ako ang sasalba. Mula sa pagsilang sa 5 yun hanggang sa paglaki nila. Hindi ba't laging ikaw nandyan? Ako naman ngayon, Pia. Tugon ni Leon at inulanan siya ng halik sa muka. Napabungis-ngis si Pia. Noon naiilang pa siya sa tuwing nagiging ganito sila ka-sweet ni Leon. Sumasagi kasi sa kanyang isipan kung paano siya hinipuan ng mabahong lalaki na yun noon.
Dahil dito, napapakislot si Pia sa tuwing hinahawakan siya ni Leon. Ngayon sa wakas malaya na siyang nakakatawa. Okay ka lang ba? Oo, okay na ako. Bubuhatin kita paakyat tapos papasok tayo ng kwarto, ayos lang? Natawa siya ng malakas at bumulong sa tenga nito. Basta ikaw, oo naman. Nakakabulag ang ngiting ibinalik ni Leon sa kanya. Dumaan ang ilang buwan, tinanghali ng gising si Pia. Halos pagapang siyang lumabas ng kama dahil sa pagod. Hindi niya alam kung ano nakain ni Leon kagabi. Masyado itong naging excited sa kanya. Nung maalala niya ang mga anak, binilisan niya ang pagkilos. Hinilot niya ang balakang habang naglalakad papuntang kusina. Wala siyang nakasalubong na bata. Maging si Leon wala sa sala. Nakarinig siya ng pagpukpok mula sa bakuran ng bahay. Pa, heto ang pako. Sabi ng boses ni Shia. Kakainin natin yan kapag namunga, Papa? Oo, lulutuan natin si mama mo ng sabaw. Sinundan ni Pia ang pinanggalingan ng boses. Natagpuan niya si Leon at ang mga bata na ginagawa ng harang ang mga tanim na halaman sa likod. Ako na magpupukpok, Papa! Alok ni Chuck. Madudumihan niya ang kamay niyo. Tapos, ipapahid sa damit. Mahihirapan niya si mama sa paglalaba. Ako na ang bahala dito, panoorin niyo na lang ang paglaki nito. Kayo naman ang gagawa ng ganito para sa sarili niyong mga anak in the future. Ako hindi ako magkakaroon ng baby. Sambit ni Silem. At bakit naman hindi? Kapag nagka-baby ako tapos singkulit ni Aspen, wag na lang, no? Napakurap ang batang Aspen. You're so weird. Ayoko din naman sa'yo, ah. Nagtulakan ng dalawang bata. Hindi sinaway ni Leon ang mga ito. Mag-aaway kayo dyan hanggat gusto niyo basta walang iiyak. Kapag may umiyak, di ko papansinin. Di ko inutos na magkagulo kayo dyan, ha? Agad na umayos si Aspen at Silem. Takot ang mga ito sa ama kahit hindi pa sumisigaw. Sapat na ang salita ni Leon para umurong ang tapang ng mga ito. Sorry, Papa. Kumuha ng pamuna si Shia at nilinis ang pawis sa mukha ni Leon. Papa, pagod na ba ikaw? Di pa, bakit? Wala lang po. Ang bilis mahulog ng pawis niyo. Baka pagod na kayo. Here, Papa, tubig. Nagabot na isang basong tubig si Fern. Saka na, patapos na rin naman ako. Chuck, gisingin mo na si mama. Anong oras na hindi pa yun kumakain? Mama! Tili ng mga bata nung makita siya. Hi, kamusta ang garden natin dito sa likod? Untag ni Pia. Maganda yung tubo. Kahit wag na araw-arawin sa pagbisita itong garden basta ba naaarawan lang, may ma-harvest tayo sa mga susunod na buwan. Lumapit si Pia kay Leon at kumiti. Maligo ka na kaya? Bibisita pa tayo kina Mama Lacey. Pumasok ka na sa loob, aasikasuhin ko ang mga bata. Nagdalawang isip pa si Leon kung yayakap pa o hahalik sa kanya. Naghintay si Pia pero sa huli, umiling lang ito. Pawisan ako, mamaya na lang pagkatapos. Oo na. Saka mo na asikasuhin ng mga bata, kumain ka muna ng almusal. Pagdating natin kina mama, tutulong pa tayo sa paghahanda ng lugar, kaya hindi ka makakain na maayos. Sige na nga. Isasabay ko na lang tulima sa pagligo ko. Tara na mga bubuit. Si Chuck ang unang babasain. Anunsyo ni Leon sa mga anak. Napatawa si Pia nang makita ang ekspresyon ni Chuck. Para ito nakalunok ng hilaw na ampalaya. Mamayang gabi idadaos ang 60th birthday celebration ng mga magulang ni Leon. Marami ang dadalo kaya tulong-tulong sila mag-anak sa paghahanda ng naturang party. Pumasok muli ng kusina si Pia at binuksan ng mga tinakpang plato roon. Naganda na pala ng pancake si Leon bilang almusal niya. Inubos ni Pia habang pinakikinggan ng hiyawan sa taas. Chuck, ang sabi ni Papa kamay lang ipatong mo sa balikat niya, wag mo isama yung paa mo. Tili ni Fern. Madulas na sahig. Ano gusto mong gawin ko? E di kumapit ka sa pinto. Napailing si Pia. Ilang saglit pa bumaba si Leon habang tangan-tangan ng bote ng shampoo. Paano gamitin to? Kahit anong bukas ko, wala nahuhulog. Giniginaw ng mga bata sa taas. Inabot niya ang kamay ni Leon at pinatong ito sa takip ng shampoo. Pinindot niya na malakas ang takip. Saka lang lumabas ang flower pattern na nilikha ng shampoo sa kamay ni Leon. Binili ko yan kasi mahirap na i-squeeze ang bote.
Kapag madulas ng dalawa kong kamay, nahihirapan ako. Yang ganyan, mas maganda kasi kahit mabuhos, hindi natatapon. Kailangan na malakas na pagtulak saka lumalabas yung shampoo. Namilog ang mga mata ni Leon. That's pretty convenient. Akala ko kung ano-ano lang yung pinamimili mo online. Hindi no, basta magandang produkto tapos mapapadali ang trabaho rito sa bahay, binibili ko. 5 ang anak natin, sabay pang lumalaki kaya sa ganito ako bumabawi. Sa susunod, makikinood din ako sa pagsascroll mo sa mga shopping app na yan Natawa na lamang si Pia. Kumuha siya ng basahan at sinundan ng bakas na naiwan ni Leon. Nung bumaba ito, ng basa, umakyat siya ng hagdan at nagpa siyang maligo na rin. Una niyang hinanapan ng damit si Leon bago naghanda ng pansariling kasuotan. Pumasok siya sa banyo ng kanilang silid at doon na sila naligo. Leon, tapos na ba sila? Untag niya sa asawa. Oo, si Shia na lang ang binabalawan ko. Ayan, tapos na. Halika na kayo dito mga anak, maghahanap na tayo ng damit. Dapat yung maganda ha? Binalot niya ng tuwalya ang buhok. Saka unang inasikaso ang pagbibihis sa mga bata. Gusto ko yung pink dress, mama. Request ni Fern. Hindi ikaw ang birthday baby ha? May print na happy birthday to me yung dress mo na yon. Isa pa napakabigat nun, gusto mo suotin yon? Hindi ka makakapaglaro ng maayos, sure kang gusto mo? Di na pala mama. Ako mama gusto ko Spider-Man na mask. Sinimangutan niya ito. Kailangan ko pa ba ipaalala kung paano mo ginupitan yon? Naiipiteng ako dun eh. Okay naman na binatasan ko sa magkabilang gilid para di naiipiteng ako. No, it looks weird. Pagtatawanan ka ng mga pinsan mo at baka pagsimulan pa ng away doon. True. Alam ko talaga si Xavi ang unang tatawa. Ano ngayon kung tatawa siya at least ako hindi adopted? Tinakpan ni Pia ang bibig nito. Tama na, ikaw wag mo sasabihin ng ganyan si Xavi. What's wrong about being adopted? Di ko alam, pero yun ang sinasabi ng mga classmate ko tungkol sa kanya. Huwag kang gumayas sa mga yun. Masama yung magsalita ng ganyan. Kapag narinig ko talaga na inaway mo si Xavi at yan ang sinabi mo, ako mismo papalo sa'yo. Okay mama, hindi na. Ito na lang susuotin ko. Good. Shia, halika na. Susuklayan ko yung buhok mo. I want this hairband, mama. Gift sa akin to ni Lola ng birthday ko. Baka maalala niya tas matuwa siya kasi ginamit ko. Hindi nakakalimot yung lola mo. Nakapagtabi na ba kayo ng regalo? Handa na po ang akin. Ang gift ko kay Lola is suklay na kulay pink, tas kay Lola pamaypay na brown. Ani Fern. Ako ibibigay ko slippers. Slippers na magkapareho ng design na ibibigay ko kay Lolo at Lola. Me? I will give them a box na lagyan ng salamin sa mata. Wika ni Aspen. Muling pumasok si Chuck na balot ng tuwalya. Hila-hila nito ang sapatos na gustong isuot. I give Lola my board game tapos si Lola bibigyan ko sa kanya yung diary ko. Diary? Ililista lang ni Lola lahat ng kasalanan mo eh. Pang-aasar ni Shia. Pangit ng gift mo kay Lola? Puna ni Silem. Yeah, whatever. Yung diary ko na may picture natin lahat so Lola will be able to see us all the time. Napangiti si Pia sa sinabi ng mga bata. Naging isa ang gift-giving para maging daan sa pagtuturo niya tungkol sa compassion at pagiging thoughtful. Mabilis naman silang natututo. Dahil sa tuwing may birthday, nagiging common sense na nila ang magpaabot ng munting regalo para sa celebrant. Pia, ano sa tingin mo? Okay na ba itong suot ko? Napatitig si Pia sa simpleng t-shirt at jeans ni Leon. Hindi formal o sobrang kaswal ang damit ng kanyang asawa, pero nag-uumapaw lagi ang appeal nito. Yan ang isuot mo. Maganda yan dress. Ikaw bumili eh. Nakangiting balik niya. Lumapit si Leon para halikan siya sa labi. Good afternoon. Kala ko nakalimutan mo na akong batiin. Di pa ako ulyanin. Lumapit sa mga bata ang lalaki. Tara na, magsuot na kayo ng sapatos habang nagme-makeup si mama. Bilis, aalalayan ko kayo. Okay, Papa. Agad na tumalima ang mga bata. Hinarap ni Pia ang sarili sa salamin. Sinuklay niya ang buhok at naglagay ng manipis na koloretes sa muka. Pagbaba niya ng hagdan, nakahanay na ang 5 at pinangungunahan ni Leon ang paglabas sa pinto. Let's go! Huling lumabas si Pia at nilak ang pinto. Hinapit ni Leon ang kanyang bewang at saglit siyang hinalikan sa labi. Mas gumanda ka, Pia.
Thank you. Pumasok sila sa van. Hinintay ni Pia na maging ready si Leon saka inilahad ang camera ng cellphone. Guys, family picture. Say cheese! Pinagmasdan ni Pia ang larawan bago kontentong ngumiti. Nagpatugtog si Leon ng radyo. Pamilyar sa mga bata ang kanta, kaya sinabayan nila ang singer. Nakamasid lang si Pia sa kanila habang si Leon panay ang kindat sa kanyang direksyon. Kinurot niya ito sa tagiliran. Aray, oo na, hindi na. Huwag ka magpapagod mamaya, hayaan mo sila doon. Lumapit ka lang kapag kailangan. Okay, tatandaan ko. Ayoko na alalahanin mo pa ang paghahanda ng party. Kahit may mga bata tayong kasama. Di mo obligasyong kumilos doon ha. Kilala pa naman kita, gustong-gusto mo makatulong. Hindi na nga, huwag ka mag-alala. I love you, sweetheart. Good, mahal din kita. Kayo na mga bata. Nakangiting tumingin si Pia sa labas ng bintana. May iba't ibang bersyon ng happy ending ang bawat tao. Para sa mga gaya ni Leon na dumanas ng karahasan, ang simple at mapayapang araw-araw ay biyaya na ng tadhana. Para naman kay Pia na sensitibo at mapagmahal, masaya siya sa tuwing nakikita nagkakasundo silang mag-anak at inaalagaan ng isa't isa. Magkaibang tao na halos magkasalungat din ang prinsipyo sa buhay, pero na kayang magsama at mag-adjust ayon sa gusto ng isa't isa. Nagpapatunay na posible ang pagkakaroon ng patas na pagsasama, basta ba't desidido ang magkabilang panig na magbigay ng pabor sa bawat isa. The End.